What's up mga pare ko? Magandang araw sa inyo. Mga pare ko, today is Saturday. Baka mga pare ko bukas pag hindi umuulan, maganda yung panahon. Ride tayo. Pero for the meantime mga pare ko, may nag-request sa atin na i-bike check natin yung aking bike kasi nag-request si paring Ray Magaling or Ray Magaling. I don't know how to pronounce it correctly mga pare ko, pero yun. Today, i-bike check natin mga pare ko dahil sa request mo. Although na bike check ko na ito ng dalawang beses na, pero dahil nag-request kayo, i-bike check natin mga pare ko. Ayun, tingnan natin mga pare ko. Ito yung aking bike. Ito mga pare ko, yung aking MTB bike. Ang kanyang brand mga pare ko is Giant. Giant Anthem. Model 2019 mga pare ko. Nabili ko ito, I think mga almost 3 years ago, 2019. Sa life cycle sa my Green Hills ay mga pare ko full suspension bike ito mga pare ko, hindi meron siyang shock sa ilalim. Disclaimer lang mga pare ko, hindi tayo masyadong magaling mag bike check kaya basic lang alam natin. So yung full specification ng mga pare ko ipa-plus ko na lang sa screen. Lagyan ko na ito mga pare ko ng mudguard mga pare ko, mudguard. Ayan, Rock Bros ang Rock Brothers ang Rock Bros yung kanyang brand para suporta sa at mga putik mga pare ko. Ano ba ang in-upgrade ko na rito? Ayun, nag-upgrade na ko rito mga pare ko ng kanyang sprocket. Ang original na sprocket nito is 10 speed 11 by I think 42 feet. So in-upgrade ko siya ng 11 by 50 feet. Nung in-upgrade ko yung mga pare ko nagka-problema ako dyan dahil nga kumakabuse yung kanyang kabina. May nag-comment sa akin mga pare ko si tinistang siklista. Sabi niya pakabitan ko raw ng Gotlink mga pare ko. So nunod ko yung kanyang advice, nagpunta ako sa bike shop at pinalagyan ko ng Gotlink. Ang problema mga pare ko walang available na Gotlink. So nag-order muna ako sa Lazada.
1 week bago dumating yung aking Gotling. So nung na-install na siya mga pare ko ng Gotling, medyo okay na. Maganda na yung kanyang performance, yung sprocket na yan. At nag-choose din ako ng chain, ay mga pare ko. So as I've said, this is for suspension. Ano ba na-upload ko rito? So pa rin ng mga pare ko at nilagyan ko lang itong mga takip yung kasi halotik to ang tawag ba dito yung sa crank. Nilagyan ko lang yun ng takip para hindi pasukin ng tubig. Ayan mga pare ko nilagyan sa kabila. Sa kabila naman yan din ang nilagyan ko rin yan. Ayan nilagyan ko na walang butas yan. Makikita nyo may butas lang pero sa loob yan wala, nakatakip yan. So walang tubig na papasok dyan. So, para ano pa bang na-apply. Ayan mga pare ko, naglagay ko ng additional na steam dito. Naglagay ko ng steam dito kasi medyo masakit yung likod ko pag nag-long ride kami. Parang nakayok ako ng gusto. Ito bang na-upload ko rito. Ayun, nagpalit din ako mga pare ko ng ano, itong yung kanyang saddle post dito, pinagtin mo ng hydraulic mga pare ko. Dropper post na ang nilagay ko dito, hydraulic. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng protection para hindi marumihan. Ayan mga pare ko. So kagandahan itong dropper post kasi kung pag hinto mo mga pare ko, pwede mo siyang ibaba para makapag-balance ka, hindi ka kailangan bumaba sa bike. Kahit nakasakay ka pa rito kasi tingnan mo mga pare ko, ito yung switch niya. Yung mga pare ko yung switch niya. Pagka pinush ko to at yung weight natin, siyempre pag kasakay ka rito may weight ka, ayan mga pare ko, ibababa yan. So naibabalance mo na yung paa mo sa lupa, hindi mo na kailangan buwaba, hindi ka na kailangan buwaba dito sa frame mga pare ko. Now kung kailangan mo na rin maitaas yan, ipindulitin mo lang itong switch na to. Ayun, tataas naman niya ng kusa mga pare ko yung hydraulic saddle niyan. Importante ito mga pare ko kasi lalo na sa downhill at feeling mo pag hindi mo binabayad parang ang taas mo. Para kang feeling mo masyado kang mataas. So pag ginaba mo ito mga pare ko, ang ganda ng feeling mo, parang komportable lang yung riding. Mga pare ko, so yan, yung in-upload ko niyan, in-upgrade ko. Doon naman mga pare ko sa mga accessories dito, marami na akong kilibit if you notice. Dahil kong nilagay ng accessories, so number 1 dito, naglagay ako ng wireless na tail light. Tail light mga pare ko yan. This is wireless. Ayan, dito yung kanyang control mga pare ko. Ayan ang kanyang control. So, it is wireless. Pagka gusto mong mag-lift, ayan, nag-lift din siya mga pare ko. Nag-lift signal siya. Pag nag-ride ka naman, ganoon din, nag-ride signal din siya. So, gusto mo lang naka-tail light lang siya ganyan, ayan. Gusto mo naman mag-hazard ka, may hazard yan mga pare ko, doble hazard yan. Ayan. Doble ang kanyang function sa hazard. Ayun mga pare ko, ipatay muna natin yan. Ito. Ayun mga pare ko, and then, of course, naglagay ako ng mirror dito mga pare ko, rear mirror para sa likod. Just in case na mayroong kang overtake ka or what, kikita mo yung sa likod na nasa likod mo. Gamit mo ito mga pare ko. And then, kasi madalas kaming nagro-long ride mga pare ko at minsan inaabot kami ng gabi. Minsan night ride kami mga pare ko ng tropa. Naglagay ako ng dalawang ilaw dito. Ayan. Dalawang ilaw niya. At the same time mga pare ko, ilaw ito at horn din. So, pakita ko muna sa inyo kung paano ang function ito. Sa ilaw muna tayo. Ito yung kanyang control mga pare ko sa ilaw. Sa ilaw.
Ito yung control. Pakita naman yung control na. Yung ilaw. Ayan, ito yung control ng ilaw. Dalawa itong mga pare ko, so pwede natin isabay na kailawin. Ayan. Ilaw siya. Tinotice, dalawa ang bulb ng mga pare ko, iba't ibang function din. Mayroong blinker, nag-blink. Ayan, pwede nag-blink or pwede mo siyang i-steady. I-steady mga pare ko eh. Ayan, naka-steady lang siya. Ginamit ko lang yung dalawang bulb at tag-isang bulb. Pwede rin pagganahin mo yung lahat ng bulb. Yan, lahat ng bulb mga pare ko, aliwanag niya sa gabi. So yun, ang ginagamit ko pagka nag-long ride ka, ginabot ng gabi, o kaya night ride. Sigurado ko ng mga pare ko na kitang-kita mo yung unahan. Ayos! So, patayin natin mga pare ko eh. Yun. So, etong mga pare ko eh, sabi ko kanina, dual lang function ito. Pwede mo rin siyang gamitin as horn, kusina, mga pare ko eh, yung Tagalog. So, dalawa ito. Pag sinabay mo ito ng busina mga pare ko eh, malakas din. So, yung isang mga subukan natin, nandito rin yung control sa likod. Nandito yung control niya sa busina, ayan o. Ayan mga pare ko eh. So, yung isa sa left ko. Pwede mo siyang isabay mga pare ko eh. Ang lakas ng sound niya mga pare ko yan. So, gamit na gamit yan sa night ride. At saka, of course, yung sa araw naman, yung busina. Meron tayong madaanan na kailan tumabi. Wala natin busina mga pare ko. Yan, naglagay rin ako dito ng, of course, yung aking speedometer. Dixda, ang brand. Medyo matibay naman yung mga pare ko eh, although hindi masyadong mahal yan. At naglagay din ako dito ng bracket, yung bar. Ayan. Para ma-mount ko rito mga pare ko yung dala-dala kong Bluetooth speaker, yung Charge 3. Ayan, papakita ko siya mga pare ko kung paano ko siya i-mount yan. Ito yung aking JBL. Ayan, Charge 3 na speaker, Bluetooth speaker. Ang original na kulay nito mga pare ko is color green. Kaya lang medyo dumihin. Inisprayan ko siya ng black. Kaya lang medyo nag-fade na yung black dito sa harapan. So ayan, nilagyan ko siya mga pare ko ng mounting device na galing sa mga action cam. Doon ko siya nag-order na ako sa Lazada para di ko siya customize lang mga pare ko para lang mai-bracket ko doon sa aking bike. Nilagyan ko siya ng ganito. Ayan, dinikit ko lang yan ng double adhesive at ni-reinforce ko siya ng epoxy glue para mas matibay. Ayan mga pare ko, ito. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ito i-mount. Ayan, ito mga pare ko, kinabigtan ko rin siya ng actually pang din to pang action cam na accessories. So ginamit ko siya rito para lang ma-mount ko itong aking Bluetooth speaker na JBL Charge 3. Ayan. So i-mount ko lang siya dyan. Na-mount ko na mga pare ko So ayan, medyo okay na siya. Kaya lang, siyempre, pagka matagtag nga pare ko yung rough road, gumagalaw ito. Kaya may tendency masira din ang kanyang pagka-mount dito. So, gagawin ko mga pare ko para hindi na ito gumagalaw. Meron mga additional na support nito para hindi siya gumalaw ng gusto. So, lalagyan natin yung mga pare ko. Ipakita ko sa inyo paano rin na ginagamit ito. Ayan. Baka nag-init na yung hindi naman. Carry. Ang pare ko, ganun ko lang yung ginagawa. Ginagawa ko lang itong ganyan.
Na-order ko rin ito sa Lazada mga pare ko eh. Ginawan ko lang ng paraan kung paano may mount ang gusto yung ating Bluetooth speaker. Customize. Ay mga pare ko eh. So isa pang yan, dito ko lang siya kinakabit. Napakasimpleng mounting lang ito mga pare ko eh. Pwede niyong magawa ng or magaya just in case na gusto niyong magkabit ng sound sa ride nyo or sa bike nyo. Pwede niyo itong kuhanan ng idea. Ito nga aking ginawa mga pare ko eh. Ayun. Masigip itong kulay black na ito. Yan mga pare ko eh. Ayun, may additional support na siya. So hindi na siya yan naman. Kaya din additional support na siya. So hindi na siya masyadong gumalaw. Kaya ito mga pare ko eh, parang hindi panitindahan ang ginagawa ko, ginaganyan ko lang siya mga pare ko eh. Parang na rin gano'n siyang lace. Yan. Yan. Yan ang pagmamount ng mga pare ko eh, na aking, kahit na tagtagin mo yan, hindi siya gumagalaw. Ayan o. Tibay. Tibay mga pare ko eh. So yun. Yun kung paano ko minount yung charge to JBL mga pare ko eh. Meron tayong ayun, bumili rin ako ng isang MP3 player para lang dyan mga pare ko eh. Sa Lazada lang dito. Ang nilagyan ko rin sa mga pare ko ng mounting device galing din ito sa mga action cam na accessories na ito. At i-double adhesive ko lang dito para may mount ko dito sa bike. Ayun, naglagay naman ako ng isa pang mounting clamp dito mga pare ko eh. Ito mounting clamp na to para dito sa MP3 player natin. Yan. Ayos. So ayun, susuk lang natin yung kanyang bolt na may ikutan handle. Yan, ipit sa mga pare ko eh, pag nag-ano ka, walang problema. So yun, madalas sa ride namin talagang hindi ko to kinakalimutan, hindi kabit. Ginagamit ko to lagi kasi nagsa-sound, nangilig tayo sa sound mga pare ko eh. So eto, subukan natin patugtugin yung patubuhay natin yung ating MP3 player. Ayan, buhay na yung ating MP3 player mga pare ko eh. Ayan, kaso right now hindi pa siya nakakunik sa speaker natin, so i-connect natin siya. Punta muna tayo dun sa touchscreen ito mga pare ko. Ito maganda yung touchscreen siya. Punta tayo dun sa Bluetooth para makonect dito sa speaker dahil Bluetooth speaker ito ng JBL. Ayan, nakaano na tayo dun sa Bluetooth. Push lang. Actually naka-record na siya dito mga pare ko. Yung JBL 3 na to nandyan na sa loob kasi na-i-program ko na yan. All you have to do is ano lang siya, i-connect lang, i-connect mo na lang. Hindi mo na kailangang i-scan kasi naka-scan na yan dyan eh. So, ayan. Ayan ang tunog mga pare ko pagka ibig sabihin naka-communicate na siya dito sa player natin. So, balik tayo dun sa mga kanta. Ayan. Yan ang mga kanta natin. Parang nag-download ako rito mga pare ko ng I think mga 1,000 na songs mga pare ko eh. So kahit na isang buong araw kang magpatugtog dito, hindi ka maubusan ng kanta mga pare ko eh. Sa dami yan, 1,000 megat ang kinabit ko dyan. Ayan mga pare ko eh, ang kanyang sound. Natin.
Wayoy! Pim! Yung mga pare ko so yan. Di ba pare ko, yung saya na may sound ka habang pumapadyak ka. So yan, gamit na gamit ko yung mga pare ko. Actually mga pare ko, ang duration ng operation nito mga pare ko, yung lifespan niya sa under normal operation, ang volume mo is nasa 80 to 90% pa na pare ko. Tumatagal siya ng 8 hours. Ito more than 8 hours, mga 10. Mas mauna itong naubos kaysa dito sa clear. Ayun. So, habang pumapadyak ka ng 8 hours or nasa labas ka ng 8 hours mga pare ko, kaya niyang i-operate pa yan. So of course, pagka minsan dumalampas kami dahil sa long ride, nabot kami ng gabi, mayroon akong dalang power bank mga pare ko. Ngayon mga pare ko, so ito, bike check, ay check na rin natin yung bag na kinabit sa frame mga pare ko. Ito, Wildman. Ayan ang Wildman mga pare ko. Ito yung bag na kinabit ko sa frame. So dalawa yung packet ito pare ko, left and right. So buksan natin kung ano nakalagay dito para makita nyo kung anong dala-dala namin mga pare ko. Ayun, meron na pong paste ng pang-vulcanize. Ito yung mga pare ko, Balcar ng tatak, Maroni. Meron din na pong maliit na tripod para sa action cam at mga extra tie wire mga pare ko, kasi in case na kailangan natin pang-tali. Yung tie wire yan. Dito naman sa kabilang mga pare ko, nandito yung aking mga tools. Ayan, rin na dito. Nandito yung mga pare ko, yung panggamit doon sa pag naplatan tayo. Eto, yan. Ayan, at nandito yung pambukas ng valve. Meron din tayo sa pang ng tire, pantanggal. So yun, kumprito tayo ng mga pare ko in case na masiraan tayo, maplatan. Actually, mayroon din akong isang set dito na Allen wrench mga pare ko Dalawa ito. Yung isa na ibigay ko doon sa mga nadaanan ng bikers na nasiraan at wala silang Allen wrench. So miram sa akin ng Allen wrench, isang ganito ko. Ayun. Binigay ko na lang sa kanila mga pare ko kasi wala silang tools. Sabi ko baka masiraan pa kayo, bigay ko na lang sa inyo yan. Just para mayroon kayo magamit. Tuwan-tuwa sa akin mga pare ko yung mga riders na yun. Nakalimutan ko lang yung mga pangalan pero medyo matagal na rin kasi. Kaya isa na lang itong aking Allen wrench seat. And then mayroon tayong, ayan, may maliit tayong pliers mga pare ko. Just in case na kailangan. Mayroon tayong pliers. Hindi ko na dito mga pare ko ito. Para makita nyo lang. At ito mga pare ko, importante ito. Marami assorted ako dito, marami ako ito assorted na tawag ito chain link or chain connector. Pag naputulan mga pare ko, assorted dito. Meron na itong dalawang set ito mga pare ko. Mayroong pang 8 speed, dalawa, pang 9 speed, pang 10 speed, 11 speed, saka 12 speed. Dala-dala ko ito mga pare ko kasi nakapag-rescue na rin kami ng riders na nadaanan namin na naputulan ng ng kadena at wala silang pandugtong. So nabigyan ko sila mga pare ko ng chain connector. Ayun, tuwa na naman sila mga pare ko kasi nakatakbo na naman sila. Actually, nagamit ko rin ito mga pare ko nung bumiyahe kami ng nag-long ride kami papuntang Kibyang. Naputulan din ako ng kadena. Buti na lang may dala ko nito. So madali lang naidugtong ko yung mga kadena. Pero hindi ako nagdugtong, tamang-tama lang na mayroong bike shop sa gilid. Kasi medyo mahirap din magdugtong mga pare ko. Pero kaya lang kung nasa right at nagmamadali kasi iniyawan ako ng grupo ko. Pinagawa ko na doon sa sa may bike shop doon. Eto. At meron pa tayong ibang assorted na iba't ibang size na Allen wrench, yung individual. Ano po ba nandito? Ayan, mayroon din tayong ito yung sa mounting sa Gotlink. Mounting ng Gotlink mga pare ko, yung nabili kong Gotlink na bago. Ano ba mayroon dito?
ay meron din akong lock ng bike para just in case na maiwan natin sa labas. Kumakain ka sa restaurant, gano'n. Meron ako niyan. O meron din akong screwdriver just in case na maliit. At ano pa ba meron ito? Ito, meron din akong chain. Pagtanggal ng chain, pagkaayos ng ano, magsasaraan ka ng chain, mga pare ko. Ito yung tools niya. At meron akong yan, pang another chain tools ito, mga pare ko. Ano ba ba? Meron din akong yan, na iba pang gamit ito, mga pare ko, just in case na ano, nasiraan at kailangan yan, meron tayo kompleto tayo. Ayun, ayos mga pare ko. So yan ang laman ng aking bag dito sa frame bag. Ayos. At mayroon akong ito, mga pare ko, ito yung bag mo additional na bag ko, front bag. Ayan mga pare ko, maganda ito, gamit na gamit kasi dito ko nilalagay yung, of course, yung wallet natin, yung ibang importanteng bagay. At yung power bank, dito ko siya nilalagay. At andito, naka-install na mga pare ko yung kanyang bracket, kanyang mounting bracket. Ito, maganda niya mga pare ko, ano, tanggal kabit ito. Namamotang yan. Ayan mga pare ko. So, yan na ang kanyang setup, mga pare ko. So, madali mo lang din ito buksan ang harapan. Ayun, ayos. Diba? Tamang-tama yung power bank, wallet, cellphone, mga pare ko, kasi hindi ko nilabas yung cellphone kasi alam mo naman, saka mainit, masira yung cellphone natin. So ayun, at ayun, isa pa, meron akong air pump dito. Maganda itong air pump na ito kasi pwede sa malaking pito at sa maliit na pito. Ayan, baliktaran. Saka meron siya extension. Ayun. Maganda ito mga pare ko, nabili ko ito sa Blade. Yan. Ayos, ano pa bang dito na hindi ko pa na-cover. Itong, of course, yung grip mga pare ko, pinalitan ko na rin ito. Yung grip na ito, ayan. Saka yan, mga mabubot na yan, mga accessories na yan. Ayos! Ayos mga pare ko. So, again mga pare ko, this is paring cool. Ayun, isa pa pala mga pare ko, ipakita ko sa inyo. Mayroon akong ginagamit na dalawang action cam habang nag-ride tayo. Yung isa nga, ito mga pare ko, ito yung Hero 9. Hero 9 mga pare ko, black, Hero 9 black. Hero 9 black mga pare ko. Nilagyan ko siya ng frame para, ayan, bibitbitin ko lang siya habang nagdadrive ka mga pare ko. Pag gusto mo namang kuhanan yung sarili mo, ayan, gaganon ka lang, of course. Kuhanan mo siya ng ganyan. This is Hero 9. GoPro Hero 9 mga pare ko. Nalagyan ko siya ng case para hindi masira yung mga gilid-gilid. At ayun, i-try natin ito para mga pare ko. At naman yung aking ginagamit pang isa, yung Sony FDR 3000. Maganda rin itong action cam mga pare ko. Maganda yung kanyang performance at mayroon siyang separate na, ayan mga pare ko, mayroon siyang separate na display. Hindi katulad itong Hero 9, ang display niya nasa likod lang, built-in. Pero Sony mga pare ko, FDR 3000, nakahiwalay yung kanya monitor. Kaya minsan ito mga pare ko yung gagamitin ko. Ikakabit ko siya dito. Ayan. Minamount ko na ito siya dito. Ito na kasi ang magiging, ito na mga pare ko ang magiging camera ko. Ito na mga pare ko Sony FDR ko. Ang gagamitin ko ngayon sa chest. Yung camera to mga pare ko, yun yung ilalagay ko dito. Yan, dito sa casing na ito. At ito na magiging chest mount ito mga pare ko. Ayan, naka chest mount siya dito. Tapos ito namang GoPro mga pare ko. Ito na ngayon ang ilalagay ko sa kamay ko.
Dito ko na siya ilalagay sa kamay ko. Ayan. So, sa kamay ko na siya mga pare ko, ano. Habang nag-ride tayo mga pare ko, ganyan lang position yan. Nakasabit lang yan mga pare ko sa wrist ko. Ganyan lang mga pare ko. So, nandito sa akin yung Sony FDR sa chest ko nakamount. At yung isang camera kong ginagamit, itong Hero 9, nandito lang sa kamay ko mga pare ko. Kaya pagka gusto kong kumuha sa harapan, gaganon ko lang siya. Yung mga pare ko, ito yung pagkukuha ko ng harapan. Taas mo, tapos gilid. Sa likod mga pare ko, gagan mo lang. Gilid-gilid. Yan pa nakakakuha ko ng view sa mga gilid-gilid. At of course, sa harapan natin, sa mukha natin habang nag-ride. At dito rin sa bike natin. Ayun mga pare ko so I think na-cover ko na lahat yung mga gadget ko at accessories ko sa bike ko. At wala na siguro akong nakalimutan at yung mga pare ko ayan, mayroon kaming mga extra bag para pa nag-long ride ko yung pare ko tatlo ito. Mayroong dala-dala kami ng mga payong pag-igis na umulan. Kaya mayroon kami yung mga ipamimigay namin mga ilaw mga pare ko. Ito yung mga ilaw na ipamimigay namin mga pare ko. Ayan, ipamimigay natin ito. Actually mga 20 pesos ito mga pare ko yung mga ilaw na ito. Tail light, pamimigay natin sa mga walang mga ilaw sa mga bikers na makikita natin sa daan. Ayos, so shoutout nga pala kay Bike Tayo. Yun ipapa-shoutout sa akin mga pare ko sa next vlog ko. Sabi niya, shoutout ko siya. So paring Bike Tayo, shoutout sa iyo pre. At ingat sa ride. At okay, so bago ko makalimutan mga pare ko, isama ko na rin dito sa vlog na ito yung si paring Chris TV na Chris TV vlog. Nakita ko nag-bike check siya at natin ko kulang siya sa gamit kasi yung kanyang extra na tire, inner tire tube naka-expose lang sa likod niya. So ngayon mga pare ko, Chris TV vlog, ito bibigay ko siyempre, nagamit mo ito kasi hindi ko na rin naman ito ginagamit. Papadala ko sa iyo paring Chris TV. At itong frame bag din, papadala ko sa ito, hindi rin naman ginagamit namin ito. Tama-tama to kasi nagbabike to work ka. Mayroon ka ng pwede mong lagyan dito yung cellphone mo at saka iba mga gamit dito sa dalawang bag na ito. Isa pang extra na ibibigay ko rin sa iyo, paring Chris TV vlog. Itong air pump ko, ito yung una-una kong air pump hindi naman masyadong ginagamit pero working pa siya, ang brand niya Vito. Ayan. So bahala ka na rito. Ipapadala ko siya through LBC. Sabihin nyo lang sa akin kung saan banda yung mas malapit na LBC sa inyo. Pick up na lang para hindi ka na magbigay sa akin ng address. Ang address na lang na ibibigay mo sa akin yung sa LBC. So next week pare kasi Sabado ngayon, Monday or Tuesday, papadala ko sa iyo through LBC doon sa malapit na area mo. Ayun, so tatlong items ito mga pare ko Chris TV, bibigay ko to sa iyo mga pare Chris TV. Shout out na rin sa iyo pare Chris TV. Sana'y makatulong sa iyo to at ride safe o mga kapadyak. Thank you at God bless us all. Ride safe tayong lahat. Hopefully bukas magra-ride kami pag hindi umuulan Sunday. Ayun, thank you. Ayos. This is Paring Cool, nagsasabi na huwag dapat na hindi mag-subscribe sa channel namin kasi sabi nga ng hapon, yung aming unang kasabihan, pag hindi nag-subscribe at hindi nanood ng aming video ay mamalasin at papangit. Diba mga pare ko yan, tandaan niya yung sino yung naligaw sa aming channel, panindigan nyo ng panoorin kasi otherwise pag hindi kayo nag-subscribe at panindigan panoorin, ano mangyayari sa inyo? Papangit kayo at mamalasin. So, yun mga pare ko, this is Paring Cool. Nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. God bless. Thank you.